Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Justice sa Magaerlan ng Supreme Court. Alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Good morning, Mr. President, Little President Lucas Bersamin. Bakit nyo naman ginanon si General Thompson Lanchon Apo? Ha? Ang bihira. Abay, 11 days ba o nakisang buwan naman yata, ha? Abay, isang buwan pa lamang si General Thompson Carbin Lanchon ng Partido Federal bilang chairman ng Bases Conversion Development Authority o BCDA. Abay, pinalitan na kaagad. Pambihira naman ha? Bakit? Anyari, ha? Ayan na. At ang ipinalit po mahabigan ay isang attorney Larry Paredes. Bakit kaya ha? Anong nangyari? Ayan na. Bakit? Mr. President, Apo Small Little President Adrian Bersamin. Kakalungkot din ha? Para kay General Thompson Lanchon. Damdaming Bayan. Wet Christmas, Governor Marilu Cayco ng Batanes. Grabe, po mahabigan ni hindi pa tayo nakaahon sa pagsalanta ng paghagupit ng bagyong Christine. Ito po mahabigan ni signal number 3 ngayon dun sa Batanes. At eastern portion ng Babuyan Islands kasama na ang Cagayan, Ilocos Norte, signal number 2. Grabe. Ingat-ingat po tayo. Ayan. Sabi nila, when it rains, bagyo. At hindi lang bagyo, super typhoon na yata ito, Miss Channel Pag-asa. At maraming salamat sa mga taga Supreme Court. Abay, matutuwa rito si Congresswoman Dr. Minggita Padilla ng Mata ni Minggita Party List. Sila po yung unang nag-file ng TRO. Ayan, TRO sa Supreme Court, mahabigan. Kaya lang problema may isosolve ba yung mas malaking na i-entrega na kay Secretary Ralph Recto? Ayan, yung almost 90 billion, 89.9 billion ba yun? Ha? Yung 60 billion pala ini-remit na sa National Treasury. Ha? At least may natira pang 30 billion na pesos. Anyway, marami tayong mga isyong tatalahan ngayon, mga kuyang, mga ateng. At syempre, naku, talaga namang yung mga joke-joke, ha? Ay ba yung mga figure of speech, hyperbole, ayan, ng dating Pangulong Digong Duterte. Abay, mukhang magagamit pa, ha? Mukhang magagamit pa rin ebidensya laban sa kanya. Dahil nga po mahabigan, ang tawag nito ay under oath, sabi nga ng mga senador. Paano yan, Dong, ha? Kaya lang, sabi naman ng dating Pangulong Digong,
sabi niya, I will take full responsibility. Sabi, di ko makulong ko, di makulong. Ayan. Sabi niya, basta dalhan lamang daw siya ng anong favorite mong sandwich, Dong, Mr. President? Chicken sandwich. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. At hingin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Akala ko dong durian. Mga kaibigan, andyan ba ang pag-asa? Ha? Siba unahin natin Lola Maluha. Pag-asa si Senator Risa, ang Iron Lady ng Senado. Ha? Ang tatag din ng Senator Risa Hontiveros, mga kaibigan. Abay, sa kabila ng sagutan sila ng dating Pangulong Digong nung Lunes. Ha? Pero dinatinag ang chairperson ng Senate Committee on Women. Akyat mo yung children, family relations, and gender equality. Alamin nga natin kung ano ang rekomendasyon na ng Senado at yung bang magiging report ng Senado ay magbibigay ba sila ng kopya sa International Criminal Court o sa Department of Justice muna para kung meron man ay pwedeng sampahan ng kaso ang dating Pangulong Digong. Mahabigan na sa ating linya ang Iron Lady ng Senado, Senator Risa Hontiveros. Senator Risa, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga rin po, Lakay, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, una-una po, Senator bakit niyo sinight for contempt ang dating Pangulong Digong nagmumura po sa hearing niyo nung Lunes? Yun na nga, paulit-ulit, ayaw talagang humigil. Pero dapat managot muna sa batas ng tao bago sa parusa ng impyerno na sabi niya pupuntahan daw niya. So kahit nagmumura siya, kailangan sagutin niya yung mga tanong, no? At humarap dun sa paglabag niya sa mga batas ng ating republika. Total, Lakay, inako niya sa gitna ng Senate hearing yung responsibility sa war on drugs na nagresulta sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino. So, sa kabila ng kanyang pagmumura, I hope yung DOJ, national seryoso nilang nire-review. Sana, confessions na ginawa openly under oath, Lakay, ha? Ginawa under oath ni Duterte. Sa mismo ang paulit-ulit na naglaglag sa kanyang sarili. At sa kabila ng mga mura niya, yan ang mga importante ibabas. At salamat kay Senate President Cheese na sumang-ayon sila na mali na nagmumura ang isang resource person sa Senate hearing kahit pa, o siguro lalo na kung bakit. Ano yung mga concessions niya? Malinaw na inamin sa Senado ni Duterte ang pag-organisa niya ng death squad sa Davao City. At imagine yung kanyang mga inappoint na PNP chief ay naging leader daw ng death squad na ito. O malinaw din na inamin ni Duterte na nung siya ay presidente, sinubukan niyang utusan ang mga opisyal ng PNP na patayin ng ilang individual. Ilang beses niya din pinag-utos sa mga pulis na ang mga suspect na lumaban para magkaroon sila ng palusot na patayin ng mga ito at magdahilan na nanlaban daw. Kahit sa mga partikular na naging biktima, Lakay, hindi rin uubra yung palusot ni Duterte na wala siyang pananagutan o guilt doon sa pagkamatay ni Kian de los Santos, Carl Arnaiz, si Kulot, at iba pang batang biktima ng war on drugs. Kung yung libo-libong mga EJ case na yan ay ginawa dahil sa explicit na utos ng presidente, gaya ng inamin ng ilang mga police whistleblowers, di dapat held criminally responsible si Duterte bilang principal by inducement sa mga
na ito. At gaya ng ni SP Cheese, dahil lahat ng mga admission at confession ni Duterte sa Senado ay under oath, hindi na pwedeng sabihin na ito ay biro o figure of speech lang. Kung ito ay magsampa ng kaso laban sa kanya. So kahit sabihin pong figure of speech, hyperbole, o biro lang, dahil under oath po siya, pwede pong gamitin ito ebidensya against sa kanya, ma'am? Pwede, Lakay. At dapat alam niya yan, abogado siya, naging prosecutor, naging presidente pa natin eh. Alam niya yun. Pag nagsalita ka under oath, Senado man o sa korte, pwede talagang gamit kahit laban na ito. At sa pagpapatuloy ng hearings, Lakay, hustisya at reforma ang hanap natin. Di paghihigante. So, magiging matyaga tayo sa pag-iimbestiga. Igagalang natin ang batas. Napahalagaan ang buhay ng bawat Pilipino. So, huwag po natin hahayaan na maging marta ng katapangan ang tukhang. So, yung bang mga nais yung malaman na kasagutan sa isinagawang hearing, Senator Risa, ma'am, natugunan po ba? Nasabi po ba ng dating Pangulo at ang mga ito ay pwedeng gamitin ebidensya pag-file ng kaso? Pwede po talaga, Lakay, whether sa DOJ o hanggang pa sa ICC, dahil para sang isda nung Lunes, yung isda nahuhuli sa sariling bibig. Yung mga pinagsasabi niya, kahit hinaluan pa niya ng maraming mura, talagang, tumutumpak sa tanong na, lalo na sa mga tanong, na mga survivors ng kanyang war on drugs. Kaya talaga sana at iniwala akong nakikinig nung maghapong iyon ang DOJ at pati na ang ICC. So ano po ang sabi ng inyong mga kasama sa Senado? Ano ang particular case na pwedeng i-file against former President Duterte, Senator? Well, wala pa doon sa mga recommendation sa magiging at masusundan pa sa paniniwala ko ng isa o hanggang dalawa pang hearing at meron pa po kaming mga mga hearings na yun, Lakay, mga testimonya at mga ibang pang ebidensya na susubukan naming ipa-surface doon. Ipapatawag po ba ulit ang dating Pangulong Digong, Senator Risa, ma'am? Ewan ko, hindi po sa aming chair, pero posibleng hindi na siya bumalik. Pero yan, magiging malaman pa po yung aming mga diskusyon. Dahil ngayon pa lamang nakapagsalita po yung mga victim survivors ng war on drugs at sila talaga ay dapat marinig ng ating bayan. Kasama na po si Dr. Raquel Fortun na nag-exhume noon at hanggang ngayon ay nag-autopsy ng mga victim survivors. Napakayaman po ng kanyang mga records sa autopsy, mga totoong at tapat na autopsy sa mga victim survivors. At magsasalita pa, Lakay, ang night crawlers, no? Sina Vincent Go, sina Rafi Lerma, talagang sa kabila ng napakapait ng dinodokumento, patuloy ang photojournalism nila noon sa mga EJ case. Magkakaroon din sila ng pati ulit si dating Senator Lima. Kinukumpleto na po niya sa pagkaan ko ang kanyang pag-aaral. Iuugnay po niya ang mga EJ case sa ilalim ng dating Mayor Duterte sa Davao City hanggang sa naging EJ case ng war on drugs ni dating Presidente Duterte. Kasama bang kakasuhan na Senator Hontiveros, ma'am, yung ilang police generals, naging opisyal ng Davao City Police na binabagit na member ng death squad? Hindi ko po sigurado pa, pero ang hindi ko malimutan ay yung expression ng mga mukha nila nung lahat nung idinawit sila ni Duterte dun sa death squad sa Davao City. And na-appreciate ko halimbawa yung konting candor ni dating Chief PNP Danao nung inamin niya na yung paggamit ng mga terminong neutralization at negation dun sa circular sa PNP noon ay maari talagang ma-interpret at magawa, umabot hanggang sa pagpatay. Hindi ko rin malimutan Lakay yung sagot ni Yusek Kuy, no, na nung tinanong anong reaksyon niya dun sa nila, anong reaksyon nila dun sa sinabi ni Duterte,
na idinawit silang mga dating chief PNP sa pagiging death squad daw. Talagang nasubik niya yung I am very uncomfortable. So, tingnan po natin kung pati po yung dating chief PNP Lakay ay maisasama sa committee report. Ayan, nababanggit din ang Senator Bato de la Rosa. Paano po yan, Senator? Kasama ba sa iimbestigahan ang inyong colleague kasama sa Senado na Senator Bato de la Rosa? Well, in fairness sa kanya, isa siya sa mga unang nanawagan na magkaroon ng pagdinig sa Senado. Pero talagang bagsak ang pangako rin nung binanggit ni Duterte, pati siya dun sa hearing under oath. So, abangan na lang po anong magiging disposition ng Blue Ribbon Committee or ng subcommittee namin at yung Blue Ribbon Committee as a whole at yung Senado dun sa aming ilalabas na committee report sa ilalim ng chair. Sa Quad Committee, Senator Risa, sa Kongreso, ayaw nilang magbigay ng kopya sa International Criminal Court dun sa kanilang resulta ng investigasyon. Kayo po, magbibigay ba ng kopya sa ICC? Well, tingin ko yan ay normal na resulta dinig ng anumang komite, lalo na ng Blue Ribbon Committee at ang aming subcommittee sa ilalim yan, lalo na sa napaka-importanting issue ng war on drugs at yung libo-libong EJ case na naibungan niya. Public record yan, Lakay. Kaya kung yung executive din pagkatapos ng ilang panahon ay nagsabing not out of, kung maalala ko yung isang unang mga salita ni DOJ Secretary Remulla, na not out of compliance but out of committee and out of courtesy, gagawin namin available ang mga dokumento namin. I don't see any reason na hindi yun gawin ng legislature naman, lalo na namin sa Senado. May panawagan na nga kami na i-review ng Office of the President yung Executive Order number 2 para limitahan yung mga exclusions, yung mga exemptions dun sa freedom of information, gawing bukas sa publiko at sa Commission on Human Rights lahat ng PNP, iba pang government records na bigay ng liwanag at sinaw dun sa mga EJ case para masabi ang katotohanan on record sa mga pagpatay na ito sa war on drugs na iyan at mabigyang daan ang mabungang paghanap ng hustisya ng mga pamilyang naulila ng war on drugs at killings na yan. Ayan, yung mga pamilya, mga victims ng EJK, Senator Risa, ayan sila po ba, nung nagpunta ba sila sa Senado, sila ba ay humihingi din po ba ng danyos sa nangyari sa kanilang mga kapamilya? Wala pa nga silang sinasagot na danyos Lakay, ang kanila talaga ay hustisya, hustisya, hustisya. Kaya dapat hindi sila biguin namin sa Senado at hari nawa kapag mas marami sa kanila ay maghahain ng kaso, wag din sila biguin ng korte na sa kabila ng kanilang marahas na pagkaulila, sa kabila ng takot nilang lahat at yung trauma hanggang ngayon nabuhay na nga nung marinig na naman yung pagmumura at pagbabanta pa rin ni Duterte nung hearing, ay sila ay naglakas loob na magsalita in public under oath din. Yung karamihan sa kanila ay may sworn affidavit na wag sana namin lahat sa gobyerno biguin sila sa kanilang paghanap ng hustisya. Ito man ay magkaroon ng forma na sentensya, conviction at sentensya sa mga mapapatunayang perpetrators ng EJ case laban sa mga pamilya nila. Ito man ay magkaporma ng danyos at dapat sa panig din namin ng Senado, ito man ay magkaroon ng forma na pag-aamyenda sa aming mga batas o pagbuo ng mga bagong batas. Meron ngang nagsisimula diyang mag-usap Lakay tungkol sa kailangan ba ng isang truth commission by law dito sa Pilipinas, particular sa EJ case ng war on drugs. Bago yan, Truth Commission. Ayan. Bago po yan ulit. Ayan. Anyway, Senator, Ma'am, itong mga biktima na, pamilya ng mga biktima ng EJK, at kayo po na talagang matindihan yung paninindigan para mabigyan sila ng hustisya, di ba kayo nakakatanggap ng mga threat sa inyong buhay? Well, siguro lalo na nung nagsimula yung mga investigasyon namin sa mga maiinit din na issue, tulad ng Pogo halimbawa at yung mga ganito, nakakatanggap kami ng mga
babala sa mga concerned na mga tao na maaring may mga grupo na hindi masaya sa ganitong mga investigasyon. Pero ito po'y trabaho namin, Lakay. Kaya kami inihalal at sa Senado, sa ating Kongreso ng ating Republika, para bukod sa pagpasa ng batas at pagpasa ng budget taon-taon, na mag-imbestiga kami sa ganitong mga resolusyon. At ganyang kaimportante itong sa EJ case at war on drugs na motu proprio ito inimbestiga ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. So, sa kabila nung karahasan na nadanas na, pinagdusahan na ng mga pamilyang ito ng EJ case, at sa kabila nung bantak pa rin sa kanila at takot na nararamdaman sa pagsasalita, required lang na sabayan namin sila, i-accompany namin sila, at huwag kaming, kahit nakakatakot, maya't maya, huwag kaming maduduwag. Suklian namin ang kanilang katapang na hindi kami maduduwag. Okay, Senator Risa, ma'am, maraming salamat sa iyong paliwanag. Maraming salamat. Thank you and good morning. Thank you po. Magandang umaga. Mahabigan na Senator Risa Ontiveros, Chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Iron Lady. Damdamin Bayan. Babalikan po natin lang pang mga reports. Mamaya makakuha tayo na update dun sa Batanes Maluha. At nagbubunyi itong mga nagpetisyon sa Supreme Court dahil naglabas na po ang Supreme Court ng temporary restraining order at pinipigil po ang PhilHealth sa paglilipat ng pondo sa National Treasury. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Kumusta po yung CJ? Ganap na alas 8:32. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister Nicole. Merry Christmas, Lakay. Ilang days before Christmas. 56 days na lang, Lakay, bago magpasko. Bilis ng panahon, ha? Dapat sa ganitong oras, dapat pinag-uusapan natin dito, bonus, 13-month pay, ha? Kaya lang, Tira. Kwarta. Ayan, bonus, ha? Kaya lang po, mahabigan ang dami tayong mga mainit na issue ngayon. Dinagdagan pa ng mga bagyo at mga sakuna. Bayan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ang sabi ng Malacanang Miss Let? Abay, iginagalang daw po ng Supreme Court, iginagalang ng Finance Secretary Ralph Recto at yung presidente ng PhilHealth, pangalan nun, Emmanuel Ledesma Jr. Ayan. Abay, Secretary Cesar Chavez, kung yan ang decision ng Supreme Court, kailangan nilang sumunod. Ayan. Kaya lang, ang tanong dito, paano yung naunang naibigay na? Ayan, maibabalik pa kaya yon? Hindi ba kaya nagastos na yon? Anyway, congrats sa mga nag-file ng petition. Abay, yung ano mga paano ng Dr. Tony Liachon. Ayan, Dr. Tony Liachon, yung sina Teddy Casino ng Bayan Muna. Ayan, naalala ko pati si former Supreme Court Justice Tony Carpio. Ayan, di ba kasama rin sila nagpunta sa Supreme Court, nag-file ng TRO. At pero ang una pala dyan ay sina Doktora Minggita Padilla.
At kasama rin dyan yun ang agaw ng microphone sa Kongreso. Si Congressman Wilbert Lee. Ayan, si Congressman Wilbert Lee, ha? Di ba dyan naggagala ito na ay siyang pagsalitain? Kaya ng agaw ng microphone at talagang kinestyon niya itong paglilipat din ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Pero alamin nga muna natin ang latest sa Malacanang, Miss Let, ha? Abay, ano ang nangyari, ha? Ayan, bakit hindi pa nag-iinit ang upuan nitong si General Thompson Carbin Paltic Lanchon bilang chairperson ng BCDA? Pinalitan kaagad, ha? Naka 1 month nga ba siya? Kasi sabi ng ating bubit hindi yata umabot ng 1 month. Lakay, sabi nga nun 11 working days lang yata. Pinalitan na kaagad ng isang attorney, Larry Ledesma. Anyari, ha? Abay, dalawang version ng sinasabi. Abay, may nagsasabing kasi si General Lanchon nagsama ng mga general, ayan, may natisod silang sindikato, mga ganyan. Sabi naman nung kabilang kampo, hindi, nagmamadali ang General Thompson Lanchon. Ano pa talaga ang nangyari, Apo Lucas Bersamin, sir? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos muling pangunahan ang pamahagi ng mga ambulansya sa mga local government units. Abay, ang Pangulong Bonget ba, Miss Let, hindi ba pupunta sa mga sinalanta ng bagyo? Abay, naunahan na siya ng dating Pangulong Digong kahapon sa Talisay. Pero Lakay, si Pangulong Bongbong Marcos, pumunta naman ng Bicol. Naalala mo nung... nung Biyernes. Biyernes ba, Sabado? Nung Sabado Sabado Lakay kasi napag-usapan yung Bicol River Basin Development Project na bubuhayin ng Pangulo. Ayan. Tapos yung Bicol Water Basin, lalagyan daw ng tubo sa ilalim para pagka umapaw yung yung catch basin doon, yung water storage, parang lalagyan, bubuksan na yung ng gripo para lumabas yung sobrang tubig, hindi umapaw. Anyway, alamin nga natin report mula sa Malacanang. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Nicole, siyam na pong patient transport vehicles ang ipamimigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Samar, Bohol at Negros Occidental. Ang pamamahagi ng ambulansya ay bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office na naglalayong pagandahin at palakasin ang healthcare delivery system sa mga mahihirap na rehiyon. Pagkatapos ng turnover ceremony na gaganapin sa Quirino Grandstand, ay dadalo rin ang Pangulo sa ika-90 anibersaryo ng PCSO na gaganapin sa Manila Hotel. Anniversary pala ng PCSO ngayon? Oo, Lakay. Pero bago yan, may out-of-town engagement muna si Pangulong Marcos ngayong umaga. Pangungunahan nito ang grand opening ng Mayor's Optimus Distribution Center sa Calamba, Laguna. Sa pamagitan ng bagong warehouse, inaasahang 800 trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino. Lakay? Ayan, ang tanong ko, Miss Let, bakit hindi pa naginit upuan ni General Thompson Lanchon sa BCDA? Wala pa yata isang buwan, ba't pinalitan ka agad? Walang sinabi lang kung bakit pinalitan, nag-appoint lang ng panibago. Kailan mag-assume itong si Attorney Larry Paredes bilang chairman? Wala pang binanggit Lakay, pero kadalasan kasi may ilang araw muna, ilang buwan. Kasi ang yung appointment na dito kay Hilario Paredes ng Malacanang. Ayan. O nga pala malo. Ayan. Tawagan nga natin si General Thompson Lanchon. Kung magsasalita. Ayan. Siya mismo. Abay, siya ay Secretary General ng partido ng Presidente, Partido Federal. Abay, ang tagal na naghintay ito na appointment. Pagkatapos, nung mabigyan ng appointment, wala pa isang buwan pinalitan ka agad. Ayan. Anyway, ilang anniversary ng PCSO ngayon, Miss Let?
Siyam na po lakay. 90 Wow, years. 90 years na pala, ha? Oo. Oo, lakay. Ayan, at Meron silang distribution ng ambulansya ulit. anong sabi ni GM Mel Robles at Chairman Felix Reyes? Kailan magkakaroon ng jackpot prize na 1 billion? Yan ang sinasabi nila. Magkakaroon daw ng sa Pasko ba o sa New Year? Meron ba? Kung totoo yan, kailangan nawawala ka. Ba't ganyan ang signal mo? Ayan, nasa Batanes ka ba? sa Maynila na lang. Sa Manila lang, Bambira naman ha? Ayan. Okay, so anong oras ang turnover ceremonies dyan sa PCSO na mga ambulansya? Ilang ambulansya ulit yan? Siyang nakaraan ay higit 100, 120 kung yung nauna pa. Ilan ngayon? Ngayon ay 90. Lakay ay iba dun sa sa mobile clinic na pinamigay din sa bawat region. Ni First Lady lang. Ambulansya. Ang bira naman, di pa ginawa 100, ba't tinipid pa? 90, 10 na lang. Alanganin. Sa per batch din kasi per batch. Lahat. Ang pagtiyak naman lahat ay mabibigyan. Akala ko naubusan ng Toyota, ano yun? Grandia sa Toyota Alabang. Okay, abangan natin. At sana'y sa amin sa Pinili Ilocos na tagal ko ng request makasama sa mga mabibiyayaan na ambulansya. Maraming salamat. O nga pala, Miss Let, ha? Ayan, napakisabi nga sa Malacanang. Ayan kay Apo Lucas Bersamin. Abay, Apo Lucas Bersamin. Tawagan na rin natin si Agriculture Secretary Francisco Kiko Chula Orel. Abay yung mga kailyan namin dun sa Ilocos Norte, lalo sa Pinili Ilocos Norte, Gayem Lando Coloma, ha? Abay sabi na aking pamangkin na si Francis Macalma, nag-text sa akin sabi niya, Uncle, ayan, pakipanawagan naman sa Department of Agriculture dito sa Ilocos Norte. Sobrang baba ngayon ang presyo ng palay. 14 pesos? Diyos ko, grabe naman ha? 14 pesos po ang wet, yung kaani lang. Yung dry naman ay 19 pesos lang. Yung nabilad na, ha? Abay, nabagyo na nga kami. Ayan, mga tanim namin ay nasira. Tapos, binabarat pa ang produkto namin palay. Kaya tinatawagan natin pagkatapos, wala namang mga taga-NFA na namimili ng palay. Kaya tuloy mga negosyante nagsasamantala dito sa Ilocos. Naku, ay ni Presidente ng ganyan Probinsya ng ganyan. Ang direktiba lakay ni Pangulong Marcos sa DA ay planuhin, maglakad ng plano para sa pagbangon ng mga magsasaka. Siguro kailangang matingnan din niya ng DA. Ayan, oo nga. Secretary Chula Orel, sino yung kaibigan natin media na nasa DA? Si Monchet ba yan? Nasa si Monchet sa Monchet Laranyo sa di ba USEC siya sa sa DA sa DA ba siya o sa DAR, ha? Anyway, paging Department of Agriculture Secretary Chula Orel, ha? Abay pakitignan naman po yung mga presyo ng palay sa mga sinalanta ng bagyo. Abay binagyo na nga sila pagkatapos babarating pa yung kanilang mga produkto. Pambihira naman Anyway, maraming salamat Miss Let. Good morning. Good morning, balik sa inyo Lakay at Nicole. Daming bayan. Samantala, anong Ito Lakay. Anong mga kontratang siya dahil daw sa mga kontrata, anong mga kontrata sa BCDA? Sige na nga, mamaya pag-usapan natin yan. Try mga tawagan si Jalton Lanchon Malu mamaya, ha? Baka naghihimutok na yung mama, ha? Ayan, baka magpuputok to ng Thompson. Ayan, ano ang latest sa Senado? Ito Lakay, krusada para sa kalusugan dapat ipagpatuloy kasunod ng TRO ng Korte Suprema sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth ayon kay Senator Bongo at Senator JB Ejercito. Si Senator Bongo at Senator JB kasama rin yung mga nagpetisyon sa Supreme Court na sana nga ay mapigil yung paglilipat ng pondo sa National Treasury. Balita mo na RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Nicole at Mayor, nangako ang ilang mga senador na kanilang ipagpapatuloy ang krusada para sa kalusugan. Ito ay kasunod ng kanilang pasasalamat na
pinigil ng Korte Suprema sa paglalabas ng temporary restraining order yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Senador Christopher Bongo, na siya chairman ng Senate Committee on Health, resulta ito ng kanilang pangungulit sa kaya't nagdesisyon ang Korte Suprema pabor sa kanila. Kahit na ayon din sa pagsalita o tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, hindi na automatic na may babalik pa yung 60 billion pesos na nailipat na sa PhilHealth. Pero kahit papaano ay malaking bagay pa rin daw at napigil yung 29.9 billion pesos na natitira pa na dapat ay mailipat ngayong o sa susunod na buwan ng Nobyembre. Kasama sa babantayan pa rin daw nitong si Senator Go ay yung pagpangako ng PhilHealth na iba pang karagdagang medical benefits para sa ating mga kababayan, gaya ng taasan yung kanilang case rate, lawakan yung kanilang health package, babaan yung premium contribution at iba pang mga healthcare packages. Pakinggan natin si Senador Christopher Bongo. This is one big win for the Filipino people. Sulit ang ating pangungulit. We thank the Supreme Court for heeding the calls for temporarily stop the illegal and immoral transfer of health funds from PhilHealth to finance projects unrelated to the health and wellness of our people. Ang pondo po ng PhilHealth ay para sa health. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, taus-puso po ang aking pasasalamat sa Korte Suprema na nakinig sa ating mga panawagan. Para naman kay Senador J.B. Ejercito na siyang may akda ng Universal Healthcare Law, maraming dapat ipaliwanag ang PhilHealth dahil napakalaki ang pondo nitong hindi nagamit habang napakarami nating mga kababayan ang hirap na pumipila sa mga ospital at naghihirap dahil sa laki ng kanilang hospital bills. Nanawagan ito sa kanilang mga counterparts sa Kamara de Representantes na iporsige ang pag-amyenda sa Universal Healthcare Law. Sana ay umabot daw bago matapos ang taon dahil kabilang sa mahalagang provision nito ay ipagbawal ang paglilipat sa pondo ng PhilHealth sa ibang proyekto. Mula sa Raymond, Senado, ayan, abay kung natutuwa ang Senator JB, Senator Bongo ngayon, ha? Meron pang isang natutuwa. Ayan, alam mo kung sino? Sino, Mayor? Si Bagyong Leon Guerrero. Ayan. Si Senator Lito Lapid. Alam mo kung bakit, ha? Abay, bigla do tumaas ang kanyang rating. Number 2 na raw sa SWS survey sa mga kandidato sa pagkasenador. Aba, siyempre, yung ngiti ni partner Florante, Rosales, at saka ni Boss Ricky, talagang hindi mapigilan. Abot tenga, ha? Ayan. Sulit yung kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar. Kahit na bumabagyo, umiikot yung mga yan na Mayor at Nicole. Aba, mukhang effective yung kanyang pamamasyal sa mga palengke, ano? Oo, palengke at saka mga toda. Ayan, yun ang paborito niyan, Mayor, mga palengke, mga toda at saka yung mga maliliit na umpukan lang ng ating mga kababayan sa mga probinsya. Ayan. Ano ba yung, may kopya ka ba nito? Yung latest survey ng SWS na isinagawa ng September 24 hanggang 29? Luma na yata ito. Ba't September pa ito, ha? Sa bagay hanggang 29. Sino ba ang number 1 dyan, ha? I-print mo nga yan, Malu. Ayan, di ko mabasa ba yan? Sino ba ang top notcher, Raymond, sa SWS survey? Actually, hindi ko pa nakikita. Ano ba nakikita? Baka pag-commission kasi minsan pinipigil mo na nila yan. Si Florante Rosales lang yata may kopya nito. Oo, tinitignan ko din dito. Kung meron silang mukhang baka controlled kasi kung minsan, Mayor, alam mo naman pag-survey kung sino muna yung mga nandoon sa kanila muna for personal consumption bago ilahat sa publiko at pag-aralan kung ano yung nilalaman ng resulta ng survey. Ayan, pero lumabas na, nag-leak na Ayan, siyempre yung mga matataas ang rating dyan ililik ka agad dyan. Para mas marami ang pondo, donasyon. Diba, ganyan lang yan
Okay, sige. So ano ang letra sa Senado? Ayan, sabi ni Senator Risa kanina hindi pala tapos yung kanilang investigasyon, pero ang dating Pangulong Digong mukhang hindi na siya iimbitahan. Baka magmura na naman. Ay, magmura na naman. Bastos ako. Walang hiya ako. Dong. Yun ang mukhang yun naman din mukhang lumalabas na okay na yung yung pagdalo ng dating Pangulo at ito na pala, panadala na pala itong resulta ng survey, Mayor. Sige, dito na lang muna at nasa ating linya, baka maputol yung linya natin kay Governor Kiko Raymond. Ayan, okay na kami rito. Thank you. Balik sa iyo, Mayor at Ms. Nicole. Maraming salamat, Raymond at Paz mula sa Senado. DZRH Weather Bulletin. Signal number 3 po ngayon ang probinsya ng Batanes, Mahabigan. Kaya alamin nga natin, matindi ba ang bayo ng bagyong Leon sa Batanes? Si Governor Marilu Kayko ang signal number 3 tayo. Signal number 3 sa Batanes. Governor Marilu Kayko, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Gobernadora. Po sa inyo at yung mga tagapakinig. Kami po ay kasalukuyan binabayo ng Typhoon Leon. Umikot ako sa bayan ng Basco at napakalakas po ng hangin. Malayo pa sa amin yung Typhoon Leon. Mamayang gabi pa yan hanggang bukas. Pero ngayon pa lang talagang binabayo na kami dito ng malakas na hangin at malakas na ulan. Nako. Kami naman po kahapon ay nagkaroon kami ng pre-disaster risk reduction and management meeting kasama yung Disaster Risk Reduction and Management Council sa paghahanda para sa bagyong ito. Inayos namin lahat ang preposition, kagaya ng mga heavy equipment na gagamitin sa disaster operations and response. Talaga hindi pa ho kami talaga nakakabangon doon sa Typhoon Julian. Dinaanan din kami ng Typhoon Christine, pero hindi masyadong malakas. Pero ito talagang ngayon pa lang malakas na, kaya ako ay nag-aalala. Ngayon dumaan ako sa mga evacuation center namin. Opo. Napakarami na po kasi kahapon pa po kami naglilikas ng mga alam namin na kailangan na ilikas dahil mahirap magsundo ng mga evacuees kapag kasagsagan na ng bagyo. So sa ngayon po ay mayroon kaming 128 na individuals, mayroon kaming 46 families. Wow. Dito pa lang po yan sa Basco. Nako. Kinukuha ko pa yung sa iba't ibang munisipyo dahil nadala yung mga tao dun sa Typhoon Julian. Sila na mismo yung nagpupunta ho sa amin dito sa evacuation center namin. Lahat ng eskwelahan ay ginopen na namin yan for evacuees. Yung ibang schools ay napuno na rin, yung ibang barangay napuno na rin. Kaya po ay medyo marami-rami po ito. Sa lang ina-update yung kung ilan sa iba't ibang pamilya. Tapos po, wala na rin po kaming power sa ibang munisipyo. Itbayat, Ibana, Uyugan, Sabtang, and Mahatao. Dito na lang sa Basco ay mayroon, pero yung ibang lugar wala na rin power. Tapos po, mayroon po kaming stranded na turista dito na 147. Wow. Sa ngayon po ay sa pagkain, mayroon pa naman kami kasi may dinala naman yung Philippine Navy dito na NFA rice. Nakapamigay kami ng 10 kilos sa kanila pero siyempre hindi yan magtatagal. Ngayon hindi pa nagdala yung mayroon ibibigay sa amin ang DSWD na 40,000 na family food bags pero naantala dahil dun sa Christine
at saka itong bagyong ito. Yung 5,500 nandun na sa barko ng Coast Guard sa may Ilocos, doon muna sila nagtago. So siguro pag magandang panahon, sila po yung unang magdadala dito. Pero sumulat rin ho ako kay Secretary Teodoro at saka ho sa NDRRMO kung pwede ay madalahan po kami dito ng family food packs pag gumanda po yung pagdaan po nitong typhoon na Leon. Napakahirap, 3 bagyo itong dumaan sa amin. First time siguro ito sa Batanes na 3 bagyo ang dumaan sa amin sa isang buwan, ngayong October po. So medyo mahirap, pero sabi ko nga ganun sa mga kababayan ko, kaya po natin ito, sabi ko gano'n. So, umiikot ako para tingnan yung kalagayan nila. Awa ng Diyos, yung mga sa evacuation center, okay naman po sila. Wala naman hong problema. Doon lang sa iba, nangangailangan sila ng mga pagkain. So, siguro, after my interview, iikot ako at magpapadala po kami ng pagkain. Yung alam po namin ma'am na yung supply nyo ng pagkain niya sa Batanes nanggagaling pa ng Ilocos, Cagayan o Metro Manila. So yung pagkain po natin dyan, tatagal pa po ba ng ilang araw yan, Governor Kayko, ma'am? After nung Typhoon Julian, mayroon 4 na barko nagdala dito ng mga pagkain, rice, mga canned goods, yung mga pangangailangan namin dito sa Batanes. Pero hindi yan ho magtatagal. Pero after typhoon na Leon, siguro may pagkain pa po kami kasi pina-check ko dun sa DTI, mayroon pa naman mga bigas sa mga warehouses ng mga tindahan po dito. Ang fuel naman, mayroon pa rin. So ang inaano ko lang is kung after 1 week, after 2 weeks sa hindi maganda ang panahon, ay yun ang magiging problema namin. Pero kung mayroon naman C-130 na magdala sa amin, ay pwede po, makakadala naman. Nag-promise naman sila sa NDRRMO na magpapadala sila ng family food packs dito. Basta maganda ho ang panahon po. Gov, ano pong paalala ninyo sa mga kababayan natin dyan sa Batanes? Kasi naglabas po ng storm surge warning ang Pag-asa kahapon na baka magkaroon ng daluyong dyan sa Batanes. At hindi daw po niro-rule out yung landfall, Gov, kasi baka mag-super typhoon pa si Leon. Opo, ang pinaghahandaan namin palagi pag may padating na bagyo is yung worst. Yung halimbawa, yung super typhoon na. Yun po yung palagi na never kaming mag-isip na ano lang yon, mahinang bagyo lang yon, parang ganun po yung basta may Petra, yun palagi ang sinasama, mahina man o malakas yan, handa po tayo. So nanawagan ako palagi sa mga tao na gaya ng na aming kinagawian, maging laging handa po maglagay po ng mga tangko at matali ng mga bahay. Dati-rate, sinasabi ko sa mga tao, maglalagay nylon ropes lang ang gamitin. Pero ngayon po, dahil na-experience po, every time may malakas na bagyo, natatanggal, nasisira yung bubong namin o nililipad. Pero ngayon po, nitong Typhoon Julian, hindi nasira po yung aking bahay at sa aking garahe dahil nilagyan ko po siya ng tubo po at saka bamboo ang so ngayon po, yun po yung sinasabi ko sa kanila, mayroon kayong bamboo, yun po ang gamitin nyo, tatalian nyo na po. So karami, yung iba dito naglagay ng buhangin, yung iba po ay buhangin na nakalagay sa sako, yung iba po ay naglagay ng tubo at saka kawayan po. Tapos po, sabi ko, siguraduhin na secured ang ating mga tahanan at mga kagamitan. Tapos po, lahat po ng may mga bangka, kasi yun doon sa Typhoon Julian, yung ibang bangka, hindi pa nila talaga ibinaba
So naiwan po siya sa mataas na lugar. So konti lang po yung nangisda. So yun lang po at na-secured na po yun kasi nilang malakas itong bagyo. Tapos palagi po kami sinasabihan ng Coast Guard na may gale warning po. So secured na po yung mga bangka ng mga fishermen namin dito. Tapos sabi ko, kung kayo ay nakatira sa mga bahay na gawa sa light materials, so sila pa rin dahil 2000 plus 2023 total and partial damage namin nung Typhoon Julian. So nung umikot ako last week sa mga bahay-bahay para i-check yung mga bahay, hindi pa talaga sila nakakapagpagawa nung talagang matibay na bahay. So sabi ko, hindi kasi Ako na, nawala binagyo na si yung signal ni Governor Malug. Gob. Ayun na. Ayan na. Malug, binagyo yung signal ni dinali na ni Lion King. Oo, Lakay. Kasi wala na nga dong kuryente doon sa ilang mga munisipyo eh. Tsaka Lakay, may kalakasan talaga tong bagyo. Biruin mo, Lakay, ang bugso ng hangin niya ay 205 kilometers per hour, Lakay. Huling sa Skyway yan. Ayan. Anyway, kumusta kayo yung mga yung mga evacuation sa mga turista? Ayan. Tawagan mga ulit si Gob. Saan dinala yung 147 na turista? Naku, kawawa din naman sila ha? At saka isa pa yung kanilang mga produkto, nabenta na kaya? Naalala mo nung isang bagyong Julian ba yun? No, nanawagan dito sa atin na bilhin yung kanilang mga bawang. Naalala mo yun? Lakay, napakasarap pa naman ng bawang sa Batanes. Nung ipinanawagan natin, marami mga may-ari ng mga restaurant ang namili. At naubos yata yung bawang nila bago pa sa lantay ng Governor ma'am, yung mga turista po, nasaan po sila? Yung 147 tourists na stranded po ngayon dyan? Hello po. Ay, Governor, yes ma'am. Kumusta po yung mga turista ma'am, yung 147? Saan po sila napunta? Gob? Ayan, putol-putol yung signal nila ha. At itong mga turista ba, mga mga local tourist o mga foreigner? Ayan, Governor. Naku, Lakay. Malakas talaga yata ang hangin doon. Pero unlike dun sa isang interview natin sa kanya, random mo yung bayo ng lakas ng ulan tsaka ihip ng hangin. Tumutunog, Lakay. Naalala ko yun eh. Pero ito wala tayong narinig sa background. Governor, ayan, alamin natin kung sino ba. Ayan, okay, calling. Ayan. Wala pa yata. If you want to know your billing, press 1. Ayan. If you want to talk to the operator, press 0. The number you have dialed. Ayan. Talagang Secretary Gibo Teodoro. Hello? Ay, Governor ma'am, alamin lang po namin yung mga turista. Ito ba ay mga foreigner o may mga local tourists at saan po sila ngayon? Mga local tourists po. Local tourists. At nasa mga hotels po sila ngayon at pinapupuntahan ko sila sa aking tourism officer para i-check kung ano yung mga pangangailangan po nila. Tapos kung halimbawa ay sinabi naman namin sa kanila na kapag halimbawa may magdadala ng mga family food packs dito ang C-130, sila yung priority namin isasakay pabalik sa Manila po. Ayun na. Ang sabi ng Pangulong Marcos, Governor, yung mga EDCA sites pwede raw pong gamitin. Ayan, pwede bang gamitin evacuation center yung mga iba EDCA site dyan sa Batanes? Hindi po kami kasama sa EDCA site. Walang EDCA site dyan. Pero tinutulungan po. Opo, wala po. Hindi po kami kasama, pero tinutulungan po kami. Nitong Typhoon Julian, sila yung naghakot ng family food packs sa lahat ng relief goods from Lawag po. At dinala po nila dito. 27 flights po sila dito. Ayan, okay. So at least safe po sila, Governor ma'am. Ayan. Opo. Anyway, Governor. Maraming salamat. Maraming salamat, Governor. Ingat po kayo dyan. Thank you. Ingat po. Salamat. Batanes Governor Marilu Cayco, mahabigan. DZRH Weather
Bulletin Weather Bulletin. Akala ko may EDCA site din dun sa Batanes. Tatanungin ko sana kung safe ba yung Typhoon missile at BrahMos missile. Nalala ko tuloy na kayo report ni Edniel. Dinala sa mga EDCA sites niya sa Northern Luzon. Babalikan natin ang mga reports. Standby Boy Gonzales, ha? Pati aso pinag-iinitan dyan sa loob ng sementeryo sa Manila. Pinaghuhuli. Ayan. Ano may mga aso nga hinuhuli dyan? Aso, askal ba ang mga yan? O may breed ba, Boy Gonzales? Si Boy muna. O sige na nga, ha? 10 alagang aso na pag-alagala sa loob ng sementeryo. North Cemetery ba ito? Chinese Cemetery? Ayan. Pinaghuli ng Manila City Pound. Saan din nila, Boy? Ang mga ito ba may breed ba yan o mga askal ang mga ito? Boy Gonzales, Lacuna, Domagoso. Wala. Ayan. Sige, mamaya na, ha? Babalikan natin si Boy Gonzales. Standby man ang Milky Rigunan. At grabe ito, Sister Nicole, ha? Ayan, yung sikat na boxer, professional boxer. Abay, sumali na yata ito sa sa Olympics, Ayan, alam mo, ha? Abay, ipinahuli ni Mrs. Oo, talaga lakay. Bakit? Ipinahuli ni Mrs. Ayan, kasama ang kanyang girlfriend, Chiching. Ayan, Humbira naman, ha? Ayan, so, itong si boxer, at saka yung girlfriend, nasaan? Nakulong ngayon. Allah. Ang galing ni Mrs. ha. Ayan, nasundan itong si boxer, ha. Ayan na. Mamaya babalikan natin yan na Justice Sam Martires. Abay, nahuli daw sa iPhone. Ayan, iPhone ka ba? Ayan, di ba sa iPhone kasi may mga dyan yung app na parang tracker ganyan. Tracker yung location mo. Ayan. Abay, nasundan. High-tech lakay. High-tech. Sandali lamang at sino ba ang talaga naman ha? Mukhang magiging dalawa ang senador natin ito, ha? Abay, number 1 sa survey ng SWS, Erwin Tulfo. Aba, talaga naman ha? Andiyan na si Boy Dumagoso. Ayan. Sige, tawagan mo si Boy Gonzales Lacuna. Si Boy Gonzales Lacuna Dumagoso. Boy. Dito ang lalakay, lalo pang hiligpitan ng mga pulis ang seguridad sa loob ng at labas ng Manila North Cemetery. Ilang araw bago ang undas. Sa paso pa lamang ng sementeryo, may mga itinayo ng barikada at tolda. Gayon din, yung lamesa para sa inspeksyon ng mga gamit ng mga nais na pumasok. Na nasa halos 500 pulis na ngayon ang nagbabantay sa loob at labas ng sementeryo. At may mga nakumpiskan na rin ng mga pinagbabawal ipasok. Halimbawa ay mga lighter, mga alcohol, mga sigarilyo. Ay kinumpiska natin dito sa mismo pinaka-gate. Nakapesto kasi rito yung pinaka-advance sa command post ng MPD. At kumpleto ang kanilang mga gamit sa komunikasyon at maging sa koordinasyon at monitoring sa sitwasyon. At sa ngayon, kanina, Lakay at Nicole, merong 10 asong gala ang inuli na ng Manila Veterinary Inspection Board. At ayon kay Dr. Nick Santos, ang hepe nila, na pag-alagala sa loob ng sementeryo, baka makakagat pa ng mga dumadaan sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. O nga pala, Boy, paano yung mga pupunta ng sementeryo na may mga alagang aso, yung pwede magdala ng aso dyan na may tali? Kailangan may tali. Yung iba dyan maliliit, binubulsa lang kala mo. O kaya naka-stroller. Ayan. Social yun. Bawal lakay. Bawal. Mahala tayo kapag pinasok mo kahit maliit yan, ay baka pinasok mo bawal. Ipasok sa kahit yung maliit na inilalagay lang sa bulsa? may mga maliit na asong gano'n, nilalagay lang sa bulsa. Boy, saan dadalhin tong mga nahuling aso na ito? Sa City Pound, sa tanggapan ng Veterinary Inspection Board, dyan sa
just bitas sa Tondo, Manila. At yung mga bukas pa naman lakay yung Nicole, yung mga kalsadang dapat isasara kaninang madaling araw, kaninang umaga. Bukas pa ngayon dahil sa ayon kay Police Major Anthony Olgado, ang hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, nakita nila na medyo konti pa ang papasok sa loob ng sementeryo. Kaya binuksan muna nila yung 5 pangunahing kalsada sa vicinity ng sementeryo, pero posible bukas na umaga na, bisperas, ay dadami na yung mga dadalaw sa sementeryo. Boy, kaya bukas sila na lakay. Isa na lang, isang tanong na lang. Ayan, pwede mo mag-overnight sa sementeryo sa October 31 hanggang November 1? Bawal lakay. Bawal mag-overnight. Ang alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Paano kung kahit na may-ari ng museum na pwedeng matulog dun sa museum, bawal din? May mga naman dyan lakay may mga caretaker naman talaga, yung mga ang nagbabantay lang doon, yung mga caretaker. Ang alam ko pag ganong kahit na museum yun lakay, minsan parang bahay na Kaya nga, pwede na silang ang banggit kasi lakay, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Bukas ang sementeryo para madalaw ng ating mga kabayan. Sige, huling last. Ayan. Sa mga may museum, pwede ba magmadyong doon? Lakay, bawal. Bawal. Mag-karaoke. Yung mga nag-speaker, Tong Eats, Pusoy Dos. Bawal na. Bawal din. Okay, sige. Mga Pusoy Dos, mga baraha, lahat ng mga gamit sa pangsugal, kinukumpis ka nila yan pagpasok mo ng gate. At maigpit sila. Lakay pati lighter. Pagka ito mga kono. Sigarilyo, bawal yan. Marami na rin nakumpis ka rito. Pati yosi, alcohol, pabango. Pabango? Lagi yung bawal lakay. Pabango? Ba't bawal ang pabango? Nagagamit daw lakay sa yan parang explosive bata. Kasi flammable siya lakay. Okay. Pwedeng tatanungin ko lang lakay para sigurado tayo. Si Major Jake Arcilla. Halimbawa, yung mga major, yung mga may musileo sa loob, hanggang 5 to 7 lang ang dalaw. Opo. Kung meron silang musileo, yung mga nakatira na doon. Ganun pa rin po, i-implement pa rin namin. Malalabasin sila. Opo, papalabasin natin. To give way po sa maglilinis na BPS para for the next day po malinis po yung ating cementerio. Directed ng ating maliwanag na lakay. Salamat. Si Major Arcilla. Paliwanag lang kaya alas 5, alas 7, pag meron nasa loob, papalabasin nila kasi naglilinis pa yung ibang mga tao ng cemetery dito sa Manila North Cemetery. Okay, nga rin. Yan pa rin ang update natin lakay dito sa Cemetery ng Norte para sa Ligtas Undas 2024. Ako si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Manila North Cemetery. Ayan, paano din yung mga galampusa? Hirap yata huliin nun. Anyway, maraming salamat, Boy. So, paalala po sa mga pupunta ng mga cemetery sa Maynila. Ayan, bawal magdala ng mga alagang aso. Ayan, pati lighter, sigarilyo, at bawal mag-overnight sa may mga mausoleum dyan. Standby, Doktora Minggita Padilla. Ayan, ako, matutuwa ito siguro. Nagtatalo ito sa tuwa nung malaman yung decision ng Supreme Court. Pero, Doktora Minggita, ayan, paano po yung may mga problema sa mata? Of course, sa mata, alam ko, kaya-kaya niyang ayusin yan, gamutin yan. Yung may mga mataas ang blood sugar level. Ayan yung mga ihi ng ihi. Ayan, uhawin, pumapayat at laging gutom. Abay, baka maaring diabetes na po yan. At ingat po tayo mga lolo, mga kuya, dahil baka daw mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure. Naku, ang hirap niyan. At pagkabulag kapag ito ay napabayaan. At siyempre para makaiwas sa ganitong sakit, kailangan mag-exercise lagi. At may tamang pagkain.
At pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Ang Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson's Drugstores at pwede rin sa online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Di ba? Professor Boy Benessa? Sandali lamang, Justice Sam. Ayan. Attorney Vladimir Putin Pelaez Momo. Ha? Mr. Cesar Abaricia, ha? Ayan, sana hindi tataas ang presyo ng Sheltron. Ayan. Ayan, may oil price increase ba next week, ha? Ayan, ang laki ng kita ni bossing RSA, ha? RSA tuloy, iba pala ang Shell. Anyway, but andito yung mga taga Shell, may ba sila ng gasolina rito, ha? May ba ng libreng gasolina, ha? O may party list din ang mga taga Shell, ha? Mr. Cesar Abaricia, ha? Babalikan po natin ang mga iba pang mga reports. Kaya sumisilip sino daw yung professional boxer? Ayan, na nahuli ni Mrs. kasama ang kanyang batang-batang chiching. Napaka-high-touch ni Mrs. Oo nga, ayan, na-track, ayan, kayong iPhone mo, Mr. Cesar Abaricia, ha? Ayan, baka naka-on sa yung tracking, niyan, ha? May tracking device. Ayan, i-off mo yung tracking niyan, ayan. Kaya iba, magagaling talaga. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay, 9:21 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Dahil matang commercial, ha? Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Sandali lamang, Congresswoman Minggita Padilla. With your indulgence, doktora, ha? Baka mapanis itong pamasko ni Sherwin Alfaro, ha? Siya ay mamigay ng pamasko ngayon sa may barangay Concepcion, Malabon. Dito sa ating pamasko Aguinaldo promo. Ninong Sherwin. Ninong Sherwin, nasaan ka ngayon, Ninong? May winner na ba tayo? Sherwin. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po. Lakay. Ninong Sherwin, nasaan ka ngayon? Lakay, dito tayo sa Barangay Concepcion, Malabon. Ay, ba't ganyan ang boses? Parang gabi ng lagim. Parang kang si Ben David ng gabi ng lagim, ha? Oo. Lakay, ano man ang nasa dako pa roon sa bahay na ito. Naku, parang haunted house. May tao ba dyan sa haunted house na yan? Lakay, wala na. Pero sa gabi daw, may bolang lumalagabog dito, naglalaro na bata. Ala? Kaya huwag na tayo pumasok. Dito lang tayo sa labas. Ayoko pumasok sa bahay. Ayan, ba't cellphone natin itong si ate. Ate, yung cellphone mo. Nanonood din ang Teaser H. Ayan, nakatutok sila sa Teaser H na kayo. Ito sa Concepcion, Malabon. Nanay, pangalan nyo? Norma Disales. Norma Disales. Sa Teaser H. Sino paborito mo announcer? Lakay Deo Macali. I love you, Ate Norma. 1,000 pesos. Salamat po. Thank you po. Ayan, may kasama pa yan, ate. Bigyan mo ng paborito ni Cesar Abaricia, yung vitamin E. Oh,
laki kasi. Emperador Light. Panahon ng takutan. Panahon ng takutan ngayon dahil mag-uundas. Para lumakas ang loob mo, nanay. Meron kang vitamin E! Ayan, di ba? May vitamin E. Saka syempre, meron ka rin Diesel Ace umbrella panlaban sa mga multo at aswang. Pag nakita mo sila, pag nakakita ka ng aswang, buksan mo yung umbrella. Magtago na sa umbrella. Salamat po. At saka syempre, kukumplitoin natin yan. Dahil magpapasko na rin, meron kang Diesel Ace grocery pa dyan meron ka, hindi pala bag yan, grocery timba. Yan, grocery timba. Parang timba ng taga-Aboitiz to Alay, yan, may mga pansit, tapos may peanut butter. Yan, isang kabambigas. Yan, pansit sa peanut butter. Nahihirapan si Nanay bitbitin, napipigat pala. Okay yan. Ano sabi ko? Salamat po, maraming po. Salamat lakay. Merry Christmas, Ate Norma. Mabuhay po kayo. Tayo natin dito. Meron silang Diesel Ace t-shirt. Yan meron din siya. Yan, mga Diesel Ace t-shirt pinamigyan natin sa mga kapitbahay natin dito sa Barangay Concepcion, Malabon City. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, Diesel Ace, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Mula sa Barangay Concepcion, Malabon. Ayan, alam po yun, natutuwa po kayo mga habigan dahil itong programming ganito promo namin. Ginagay ng ibang kapitbahay naming istasyon. Ayan. Sana lahat ng mga istasyon gayahin kami. Ayan. Para mapagbigyan naman kayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Abay, maghapon kang maglakad-lakad, di umahanap pa 1,000. Ayan. May vitamin E pa. Ayan. May vitamina pa kasama. Ayan, may vitamina na, may grocery items pa. Pero sandali naman, nasa ating linya na ang saan ba ang celebration ni Dr. Mingita Padilla? Nasa ating linya po, mabigan. Naku, andyan pa ba Malu? Baka mamaya nainip na si Doktora. Ayan, ang Crusader for Good Governance, President ng Aya Bank Foundation of the Philippines, at first nominee ng Mata ni Mingita Party List. Ayan. Nasa ating linya si Doktora Mingita Padilla. Congresswoman Mingita, magandang umaga po. Good morning po. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dalawa. Oy, ka na naman sa mga ni Mingita. Walang ganung party list. Hindi yan ang party list ko. Baka sabihin, horror movie na naman. DHW ho. Kaya talaga ako si Deo. Anyway, salamat sa araw na ito. Ako, masaya kami. Oo nga po. Anong feeling nyo na mabalitaan yung naglabas ang Supreme Court ng TRO para huwag nang ilipat ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury, Doktora? Kahapon, ang nag-viber sa akin, ang una nagsabi sa akin si Justice Tony Carpio. Siya nag-viber sa akin. Okay. Kaya alam kong totoo, hindi fake news. Nag-tumbling ang aking puso. Aba. Sabi ko, akala namin wala na talagang pag-asa. No, talaga. Kasi nakatakda yung oral arguments January, yung huling transfer, itong November na. Sabi ko, huli na. No? Huli na ang lahat. No? Pero nung itong TRO na to ay tinitigil nila ang paglipat ng 29.9 billion pesos. Kasi nalipat na yung 60 billion, di ba? 3 beses na naglipat Pero never mind, kahit partial victory pa rin. Kasi malaki ang implikasyon nitong TRO na to sa amin at sa mga Pilipino. Doktora, mga 30 billion pa yata yung natira na hindi na ililipat sa National Treasury. Ano po? So, sa inyong petition sa Supreme Court, Doktora, itong 30 billion na natitira sa PhilHealth, saan po dapat mailagay yan, Doktora? Kasi marami daw hindi pa nababayaran ng PhilHealth na dapat bayaran. Sino po ang mga dapat mabigyan nito, Doktora Mingita Padilla, ma'am? Bukod sa mga ospital na hindi pa nababayaran, no? Pero in fairness, recently mas mabilis ang bayad sa mga ospital at doktor sa mga recent mga reimbursements, no? Marami pang utang mula sa noon, hindi pa nababayaran. Pero bukod doon, alam niyo, di ba, ang narinig ko sa radyo, leptospirosis, ang dami-dami daw leptospirosis na kaso. Alam niyo ho, itong 30 billion, kahit 30 billion lang ho, siguro mga
2.7 million na Pilipino pwede mo ospital ng libre. Ito sa pera na ito. Okay. Or yung mga, di ba pinag-usapan natin yung konsulta, pinag-usapan mo yung diabetes, di ba, kanina. Ang importante sa diabetes ay maagap, di ba? Maagapan, maagang pag-diagnose para hindi na magkaroon ng mga komplikasyon. Yung diabetes lang siguro kung ano yung, ano ba to? Kahit 3 taon, pwedeng bumili ng libreng gamot para sa mga 27 million sa mga Pilipino. What I'm saying is, ang dami-dami dapat paggastusan. Pneumonia, alta presyon, ang daming kailangan, di ba? Walang gamot. So ito lang, pag-isipan lang natin, no? Kung itong pera ay nalalagay lang sa tama, ang dami-daming Pilipino makikinabang at hindi na siguro mauuwi sa komplikasyon na dapat ma-hospital pa. At kung sa hospital naman, siguro mas maraming ospital ang hindi mawawalan ng gana. Sa totoo lang, kasi paano naman sila mabubuhay kung walang bayad ang PhilHealth? Maraming nagsasara, mga maliliit na ospital dahil hindi nababayaran. Wow. So, kapiranggot ho pa rin ang bayad. Alam niyo ho, isa pa rin, marami pang sakit ang hindi nako-cover ng PhilHealth. Marami pang mga test ang hindi nako-cover ng PhilHealth. Simple lang, kunyari sa mata, sa cataract, kino-cover ng PhilHealth ang surgery. Pero yung lahat ng mga test para makadating ka sa surgery, hindi pa rin covered. Binabayaran pa rin ng pasyente. Bakit ganon? Itong cataract, isa sa mga pinakamadalas makita, especially sa pag tumatanda, di ba? So, ang daming sakit, hindi pa nako-cover. So, itong pera na to, dapat mapunta doon sa atin. No? So, anong role dito ng Health Secretary? Baka mamaya, magalit na naman kayo. Patuloy niyo si Secretary Ted Herbosa. Hindi ho, ako yun hindi ako yun. Hindi ako gumagawa niyan. May iba. Kayo talaga Hindi. Tanungin ho, alam niyo ho, dapat matuwa ang PhilHealth sa pangyayari ito. Ang Secretary of Health ho, siya ho yung chairman of the board ng PhilHealth. At si President Ledesma ang presidente. So lahat sila dapat matuwa dito. Pero ang dapat mangyari, hindi matatapos sa hindi paglipat ng pondo. Kailangan din mag-reform yung PhilHealth mismo. Hindi natatapos, hindi either or, dapat end. No? Huwag kukunin ng pondo. Pero yung PhilHealth din ay kailangan ng mga reforma sa loob para sa ganon, yung pera dapat mapunta sa taong bayan ay talaga mapunta doon at hindi sa bulsa o bank account ng sino man. Ayan. Okay? So ano ang dapat na gawin, Dr. Minguita, para itong mga binabanggit nyo na dapat na madagdagan ng benefits o dapat mabayaran, mapaglaanan ng pondo para maipatupad itong mga project na ito? Sino ang dapat niyang kausapin? DOH o PhilHealth? Actually, PhilHealth. Kasi ang PhilHealth ay isang attached agency ng Department of Health. Okay. Pero in the past, ang ideal, ang magandang sitwasyon ay kung talagang nagtutulungan yung PhilHealth Secretary, yung DOH Secretary at yung PhilHealth President, no? Dapat magkatuwang sila. At yung board din ho, dapat lahat sila ay nagtutulungan, hindi ho nag-aaway, no? Para sa ganon ay talagang mangyari ang dapat mangyari. So ang PhilHealth, meron silang tinatawag na ExECOM, Executive Committee. Doon nila pinag-uusapan ang mga benepisyo. Meron ding Benefits Committee, no, department na ang mga noon sa panahon namin, nung nasa PhilHealth ako, panahon ni Presidente Aquino, yung last Noynoy, no, yung last 1.5 years, no. Lagi kami nakikipag-dialogue sa mga specialista, sa mga doktor. Ano bang kailangan ninyo? Ano pang hindi nagagawa? Anong mga package na masyadong mataas ang bayad namin? Anong mga package na mababa ang bayad namin? May constant dialogue ho ito. Hindi ho basta kukuha lang sa ere, sa hangin. O ito, taas natin kasi may nag-iingay na congressman o nag-iingay na senador. Hindi ho ganun yon. Pinag-aaralan ho ito. So dapat siguro mabuti ang PMA, Philippine Medical Association, no? At ang presidente si Dr. Hector Santos, medyo maingay sila ngayon. Dapat ang PMA mismo ang mag-dialogue sa PhilHealth. At sasabihin nila, "Oy, let's really do this properly," no? Kasi kami ang mga doktor, kami nakikitungo sa mga pasyente. Nakikita namin ang kahirapan, nakikita namin ang hirap, ang kakulangan ng pondo para sa gamot. Hindi ko malaman, doktora, kung i-recommenda ka namin sa Malacanang para ilagay ka sa PhilHealth o sa Kongreso. Bahala na ang Diyos. Alam nila kung paano ako tawagan. Kasi kahit mag-advise man lang, willing naman ako mag-advise. Kasi yung mga katulad ko na
nag-aral, matagal na nagpa-practice ng medisina, nakakaupo sa PhilHealth, advisor ng DOH ng ilang dekada. Opo. Marami kami may tutulong sa gobyerno kung tatanungin kami at pakikinggan kami. Yun lang. No? Nasa sa kanila na yun. Congresswoman Minggita, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, Deo. Mga kaibigan, mata ni Minggita party list? Hindi ho. Hindi ho. Ano yung party list mo? BHW. Ano yung BH? Kumakatuan ho kami sa mga barangay health workers. Ayun, barangay health workers. Oo, ng bayan ho. Anong numero sa balota? Anong numero sa balota, Congresswoman? Numero? Nakalagay ko sa website ng COMELEC, kaya pwede ko nang banggitin sa website ng COMELEC, number 27 po. Ayun, number 27. Ayan na. Kasama ba si Dr. Willie Ong dito? Hindi. Senador pala tinatakbo yung Dr. Willie. Senador ho tinatakbo niya. Hindi ho. Anyway, second nominee ho ako ng party list. Ba't hindi number 1? Kasi hindi naman ako may-ari ng party list. Tapos may nakaupo na ho. Inibita lang ho ako. Okay. Ako naman, sabi ko, naniniwala ako sa advokasya, kaya sumali ako. Okay. Doktora, maraming salamat. Good morning. Good morning ho. Ayan. Good morning. Ang magandang doktora, walang kakupas-kupas. Doktora Minggita Padilla, President ng Basa. iBank Foundation, of the Philippines. Naku, dami natutulungan yan. Talagang give love kahit hindi Christmas. At eto rin, give love on Typhoon Days. Ayan. Abay, may bisita po rito mahabigan ni asa na si Mr. Cesar Abaricia ng Aboitiz Shell. Ayan. May bisita po tayo rito mahabigan. Sila po ay mag-donate ng timba. Ayan. Bakit na timba? Ayan. Kaso Lakay, mukhang hindi lang siya basta timba. Oo, yung timba ay... may technology kasama, Lakay. Oo, ayan. Andito po ating bisita. Si, ano pa niya nga pala, bossing? Sorry. Asin Cesar, yung mag-i-intro dito yung Cesar Abaricia, nawala eh. Sarsi, alika. Ayan. Good morning po. Ayan, kumusta po ang mga taga-Aboitiz? Good morning, Lakay, and thank you for the opportunity to guest sa inyong programa ngayong kayo po ang, SOO, ayan. Son of the owner. No. Good morning, my name is Sui Suarez. Ako ang Vice President for Corporate Affairs ng Aboitiz Power. Sui Suarez po. Sui Suarez, ayan. Okay, opo. Ano si Stella Suarez? Ayan. Hindi po na. Hindi niya kamag-anak ka. Kayo po ang Vice President ng Corporate Affairs ng Aboitiz. Ayan. Okay, ano po itong dala-dala nyo? Pakita nga po yung timba ninyo. Pakidemo po. Oo, ayan. Pakita ko lang mga kaibigan. Yung aming, nataon na kasi nung nakaraang, 2 days ago, nabisita kami dito sa opisina ng DZRH. Opo. At binibisita namin yung mga kaibigan namin dito. Nalaman namin na ang Operation Tulong is ongoing, no? Sa yung fundraising namin. Lalawigan, no? Yes, and ang sabi sa amin na pangangailangan nila ngayon ay tubig. Yes po, tubig. Dahil nga kapag bumabagyo, maraming mga dapat maiwasan yung pagkakaroon ng sakit dahil sa pag-inom ng maduming tubig. So kami sa Aboitiz Power, no, kasama yung aming social arm, no, yung Aboitiz Foundation. Meron po kaming mga iba't ibang uri ng tulong na binibigay sa mga nasalanta. In fact, as of Monday, mga 8 million pesos worth of aid has been given out by the Aboitiz Group. One of the things na aming, dahil nga nasa pangailangan ng malinis na tubig, imbis na magpadala ng bottled water, no, ang maganda sanang, isa sa mga solusyon na pwede natin gawin ay magpadala ng filtration system. So one of the partners who work with is an NGO na pangalang Waves for Water. Tapos ang ginagawa dito is we have a timba, isang bucket. Lalagyan po siya ng tubig na fresh water, na maaaring maduming fresh water. At mula doon, using gravity, hindi kailangan ng electricity or power. Pwede kang gumawa ng malinis sa tubig through filtration system. So this system is halimbawa kung magpapadala 1 litro,
that's about 1 kilo. Diba? This bucket is about 1.2 kilos. Oh. Pero ang katumbas nito, it can work for at least 5 years daw, according to the manufacturer, and produce about 1 million liters. Suwi, sandali. Itong timbang ipinapakita mo rito, ayan, isang timba yan, pwedeng lagyan ng tubig baha. Kahit Pwede siyang lagyan ng fresh water. No? Fresh water. Hindi tubig baha po. Pwede, fresh water. Lang salt water, mababara kasi yung filter. Okay. Any fresh water source, di ba? Pwedeng rainwater, di ba? Lalagay dito sa ibabaw. At paggamit lamang ng gravity, kusang bababa yung tubig sa labas ng hose na ito. Andito sa dulo yung filter. No? At yung filter naman ay reusable. All you need to do is to use it properly. I-rewash lang siya. At makakaproduce pa rin siya ng up to 5 years worth of water. Kung wala nang ulan na suwi, ayan, yung bang tubig baha na lumulutang sa kalsada, pwede ba ilagay niyan at ma-filter niya at pwede inumin? Ano bang uri? Ano bang uri ng fresh water? This one has a very fine microfilter. Diba? So, pwedeng any source of fresh water maaari. Kagandahan din na to, I heard also from the Operation Tulong people, no? Meron kayong mga palugaw, di ba? Yes. So paglabas nyo sa on the field, kung kailangan nyo magluto, di ba? If you need clean water para sa paggawa ng lugaw, you know, you can always, the teams out in the field can use this. Ayan, Suwi, ayan, klaruhin ko lang. Paano yung yung brown water? Pwede diyan. Halimbawa walang mainom na tubig. Ayan, estudyante ako sa UST, ha? Abay bumaha ang Espanya River. Ayan. Sasalo ako ng tubig doon na medyo brown na. Ilagay ko sa timba, mafi-filter niyan, pwede inumin yan. According to the specification, for as long as it's fresh water, not salt water, at saka wala siyang chemicals, diba? Siyempre yung chemicals, maaaring magusto din siya doon. For as long as it's fresh water pa. Ayan, okay. Hindi tayo magkakadiarrhea dyan, ha? Yes, according to the specifications ng filter, pwede siya mag-filter ng mga protozoa, mga bacteria. So, madalis na yung mga germs, no? Na nasa waterborne germs, pwede siya yung brown water ba pagka lumabas yan, puti na siya? Clear yes, na. Yes, talaga. Correct. If you search sa YouTube, may mga demonstration videos. So, wala nang gamot ilalagay dyan? Hindi. Wala na. It's really just a very fine filter. Filter, parang sala, di ba? Pinong-pinong sala siya. So, Suwi, ilang milyong timba ang ibibigay mo sa Operation Tulong? Oo, mga 300 pieces. 300 pieces. Meron, no? Pero sa ang kagandahan ng bawat isang timba, ang katumbas niya is about 1 million liters of fresh water. You can use it for a 5-year period, di ba? Maaari pa siyang gamitin. So even after the disaster, kung halimbawa, lalagay natin sa mga eskwelahan, mga barangay hall, no? Pwede siyang magamit pa for a longer duration. Or pwede natin itabi kung sakali kailanganin natin in the future pa nagkaroon ulit ng problema. Akala ko isasama dyan sa timba, kuryente, kasi taga-Aboitiz sila, Aboitiz Power, ha? May freebie. Baka matrate ang mga taga-Maynila dito sa Aboitiz, ha? Ayan, Manila Water, ha? Ayan, pinapasukan na ang water filtration. Ayan. Yes. Anyway, Suwi, maraming salamat, ha? At bukod sa 300 na timba na pwedeng pang-filter ng tubig, kung magdodonate ka ng cash, di po namin tatanggihan yan. Para alam naman natin, ang pangalan Aboitiz, ang pangalan nasa Forbes magazine na. Ayan, lakay. Ayan. Kinawisan. Okay, Suwi, maraming salamat, pare ko. Thank you and mabuhay po ang mga taga-Aboitiz Power. Thank you and mabuhay kayo lang. Ayan, and thank you sa inyong donasyon. Ayan, nako, malaking tulong ito sa DZRH Operation Tulong. Lalo yung kanilang pagluluto sa lugaw. Ayan, hot meals sa ating mga kabayang sinalanta ng bagyo. Thank you, Suwi Suarez, Vice President for Corporate Affairs ng Aboitiz Power. Kasama si Mr. Sarsi Cesar Abaricia. Ayan, retired officer ng Shell Petron. Shell lang pala. Daming bayan. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lang mga Giselle standby mga ng Milky Rigunan. Naku, tuloy yung professional boxer na nahuli ni Macy's. Ayan. Sige, huwag kayo mag-alala. Isisingit natin yan. Hanggang ngayon ba lakay nakakulong pa rin? Oo, nasa presinto. Ayan, oo. Kaya lang mukhang nagkakaayos na yata sila ni Mrs. Ayan, napatawad na balak.
Ayan, may nahuli kayo sa wallet ni Mr. Ayan, may nahuling sinadya ba yun? Ha? Ano ba ito? Yung wallet ng girlfriend naiwan dun sa bag ni Boxer. Ayan. Nako. Patay tayo dyan, ha? Sandali lamang. Oy, maraming salamat, Suwi. Ayan, salamat Mr. po. Cesar Abarisa. Ayan. Abay, hindi man talaga itong mamang ito. Kare-retire lang sa siyan. Napunta agad na Aboitiz, ha? Baka mamaya, nasa Meralco ka na. Ayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 9 na minuto bago alas 10 ng umaga. Ang balitang ito. Sandali lamang, Giselle, Milky at Nicole Lopez. Batilan natin happy birthday si Tata Celo Lagmay. Ay Tata Celo Lagmay, ang dating press undersecretary ng panahon ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at 5-time president ng National Press Club, Miss Nicole. Happy birthday, Tata Celo Lagmay. Binabati ka ng mga kapatid natin dyan sa Press Club at dyan sa Nueva Ecija. Happy birthday din kay Clara Victoria Bautista at Ruben Santos. At ganoon din happy birthday kay Narciso Almares ng Security Technology ng Okada, Manila. Pagbati mula kay Abril Chico. Hatawin natin ang mga report, Miss Nicole. Ito, Lakay, malawakang water impounding pinaplano bilang solusyon sa baha sa Bicol. Ibalita mo yan, RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Nicole at Lakay, ipinapanukala na magtayo ng water impounding facilities sa Bicol Region para labanan ang pagbaha at mabigyan ng solusyon ang kakulangan ng tubig pagsapit naman ng tag-init. Ayon kay ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairman ng House Committee on Appropriations, ang mga pasilidad na ito ay makatutulong sa patubig sa masakahan at pangailangan ng tubig sa mga residente. Ang konsepto na binabanggit ko ay gaya ng 6-story water impounding structure sa Bonifacio Global City sa Taguig na sumasalo ng tubig ulan. Pagdating sa sakahan, sinabi ni Ko, gagawing mas madalas ang pagtatanim ng palay na may target na umaabot na hanggang 3 ani sa isang taon gaya sa bansang Japan. Una rito ipinaliwanag ni Ko ang 61 billion pesos na pondo ay hindi lamang inilaan sa flood control projects. Kasama pa dito ang budget para sa mga kalsada, ospital, government buildings at mga paaralan sa 17 distrito, 6 na mga lalawigan at 7 lungsod sa Bicol Region. Ako si New Krigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Report mula kay Dalagang Bukid. Ito, Lakay, ang Dalagang Bukid ng DZRH. Mga biyahero sa PTEX pumalo na sa mahigit 300,000 ilang araw bago ang undas. Giselle, may biyahe na ba ulit sa Bicol? RH5 Oo nga, pwede na ba? Pwede na bumiyan ng Bicol ni Miss Giselle? Pwede na ba? RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Yes, Lakay, Nicole, simula ngayong araw ng Miyerkules, balik na sa regular yung mga biyahe dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange patungo doon sa Bicol Region matapos nga mapuruhan ng Bagyong Christine. Samantala, patuloy naman yung pagdagsa dito sa PTEX ng mga biyahero na magsisiuwian sa kanilang mga lalawigan para sa paggunita sa araw ng mga patay. Ayon kay Tulin Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng PTEX, pumalo na sa mahigit 300,000 mga pasahero sa terminal sa nakalipas lang na 2 araw. Inaasahan na tataas pa ng 20% ang exodus ng mga mananakay habang papalapit ang panahon ng undas. Mahigit 2.4 na milyong biyahero ang inaasahang bubuhos dito sa terminal mula noong October 21 hanggang sa November 5. Samantala, Lakay, Nicole, habang papunta tayo dito kanina sa may PTEX, isang lady rider yung pumailalim sa isang bus sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Doon naman sa lungsod ng Pasay. Partikular na nangyari yan sa tapat ng US Embassy Veterans. Sa inisyal na investigasyon, nasagi ng bus ang hindi pa nakikilalang biktima dahilan para tumalsik ito sa isang truck bago naman pumailalim sa bus. Dinala na sa pinakamalapit na ospital ang lady rider kung saan siya nilalapatan ng Lunas sa ngayon. Ito si Giselle para sa DZRH una sa Pilipinas. Giselle, lady driver ha? Buhay. Lunas? Lang nabuhay Lakay. Wow, buti naman. Tumalsik muna siya, Lakay, doon sa may isang truck bago siya pumailalim sa bus.
Sa ngayon, Lakay, ay ginagamot siya sa pinakamalapit na pagamutan sa lungsod ng Pasay. Swerte niya, hindi siya nasagasaan ng bus, pumailalim pero hindi nasagasaan. Yes, Lakay. Pumailalim lang siya pero hindi naman na siya nasagasaan na kahit na anong sasakyan. Ayan, okay, very good. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Nicole. Ang dalagang bukid ng DZRH News Center. At nagpapabot nga pala tayo ng pakiramay sa pamilya ni Kuyang Bener Bisara dahil ang kanyang buting ina po ay sinundo na ni Lord. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Bener Bisara. At Ninong Sherwin, ayan, sabi ni Manong Oka Madamba, ayan, baka daw pwedeng punta ka rin dun sa lugar niya at mabigyan din ng grocery gift pack. Ayan, sa ating retired na siya at wala na raw income. Ayan, baka maambo naman lang daw ng vitamins. Ayan, vitamin E, ha? Kaya lang alay naman ito, Oka, sa Sikihor ipapadala. Ayan. Ayan, so yan po mahibigan at eto rin nasaan na, ha? Ayan, ikaw talaga pa rin Biklima, siya daw yung boxer na yan. Ayan, eto na, ha? Yung boxer na nahuli ni Mrs. Pero ipasok natin yung report ni Miss Nicole. Your business is our business. Aba, ang mga taga-Toyota talagang ayaw magpadaig. Ang Toyota target makapagbenta ng mahigit na 200,000 na sasakyan bago matapos ang taong 2024. Wow. Lupit. Ayan, talaga namang number one talaga ang Toyota. Hindi lang sa Pilipinas, worldwide. Lakay, sa bawat report ng Campi, sila lagi ang may pinakamaraming sales. Number one. Kaya siguro malaki ang bonus ng mga taga-Toyota. Kakalabanin si MVP. Ayan, alamin natin ang report mo. Ayan. Ito na ang aking report. Miss Nicole. Your business is our business. Nicole. Target ng Toyota na makapagbenta ng higit 200,000 sasakyan ngayong taon. Ayon kay Toyota President Masando Hashimoto, katumbas ito ng halos kalahati o 50% ng kabuuan nilang market sales dahil sa mabilis na paglaki ng merkado. Kaya naman, kailangang makahabol ang mga manufacturer at makapagbenta ng mga sasakyan. Sa datos mula sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI, nasa unang 9 na buwan ng 2024, Toyota ang nangungunang automaker sa bansa pagdating sa dami ng benta. Nakapagtala ang Japanese automaker ng 159,088 units na benta, nakatumbas ng 10.3% na pagtaas mula sa 144,232 units noong 2023. Katumbas ito ng 46.2% ng kabuuang 344,307 units na naibenta ng buong automotive industry. Noong isang taon, nakapagbenta ang Toyota ng 200,031 na sasakyan, katumbas ng 46.5% ng kabuuang 429,807 units ng industriya. Sabi ni Hashimoto, makatutulong sa kanilang sales ang bumababang inflation rate, malakas na remittances mula sa OFWs at rate cut mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang masuportahan din ang mas mataas pang sales. Plano rin ng Toyota na palawakin ang kanilang dealership network na ngayon may nasa 74 na showrooms upang mas lumago pa ang Toyota dito sa bansa. Sinabi ni Hashimoto na kailangan ng mga malinaw na suporta at polisiya mula sa gobyerno pagdating sa local production at pag-aangkat ng sasakyan para naman makabawas sa carbon dioxide emissions. Sinabi ng Toyota na isusulong nila ang electric vehicles kung saan ang bigay ito ng suhestyon sa pamahalaan. Sabi ni Hashimoto, dapat daw ay mas maraming options ang gobyerno, hindi lang ang single EV, kundi maganda rin sana kung mayroong hybrid EV o hydrogen vehicle o biofuel vehicle. Ito anyang makatutulong upang makabawas ang carbon dioxide emission sa bansa. Kaya't sinabi ng pamunuan ng Toyota
na bukas sila sa lahat ng teknolohiya. Samantala, bahagyang humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 58 pesos and 27 centavos kada US dollar, habang naitala sa $71 and 12 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Congratulations sa mga taga-Toyota, bossing Alfred T. at Mr. Cecilin Toyota Alabang. O Kuyang Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue at Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela. At ayon sa ating bubita paring Vic, ayan, itong sikat na professional boxer Miss Nicole ay nahuli ni Mrs. na may kasamang chiching. At batay sa kanyang salaysay paring Vic, Justice Sam, sa investigador na Sargento de Mesa. Ayan. Alam mo, hindi ka kasi nakapag-cover ka ba ng police beat? Lakay, saglit lang Pero nakapunta ka na ng mga presinto, yung mga kumuha ka ng report sa blatter ni Sargento de Mesa. Lakay. Ayan, parang ganito yan. Ang tanong ni Sargento de Mesa, ano ang nangyari? Pakisalaysay nga. Ayan, sabi ng misis ng boxer, ganito po yun. October 22 pa lang ay nakita ko ang wallet ng babae sa bag ng aking mister. Ayan, sabi niya. Naiwan sa aming sasakyan at itinago na aking asawa sa kanyang bag. Na nung ako'y naghanap na ng charger, ay nakita ko ang wallet ng babae sa loob ng bag ng mister ko. Ayan. At doon ko tinanong ang aking asawa, mister, kung sino yung babae na yun. Pero ang sagot sa akin ay nagkita lang sila sa Dr. Wine Club. Saan yung wine club na ito, ha? At pagkatapos nilang mag-inuman sa club, ay hinatid na niya sa Mandaluyong ang babae na kanyang tinitirhan. Na noong gabi na yon, na bago ko pa nakita ang wallet ng babae sa sasakyan namin, ay nakita ko na sa Facebook ng aking mister na nakita ko na nakasearch na ang pangalan ng babae. Na ngayon, October 24, mga bandang alas 10 po na umaga, nung makarating kami dito sa Pasay, Pasay pala ha, upang hanapin ang aking mister. Ayan, nakita ko sa may Find iPhone application. Ayan. Naku, ang malas. Na ang sasakyan ko ay nasa location sa barangay 183 Villamor. Yung cellphone, kotse pa ni Mrs. Ang gamit. Na doon ay pumunta na kami agad sa may information ng security guard. Na doon, pagdating pa lang namin sa information sa may entrance ay nagtanong na po ako kung may naka-check-in na ganitong pangalan. Kasi hawak ko na po ang wallet ng babae. Na nahanapan din sa logbook na doon mismo nakita ang plate number ng sasakyan namin mag-asawa. Wow, Ford Raptor. Ayan. Ford Raptor. Ang plaka ay CV147A na naka-check-in sa hotel at doon na ako sinamahan ng security guard upang akitin sila sa room 4C. Ayan. Laki detalyado. Blatter ito ni Sargento de Mesa Ayan. Sinamahan pa nung gwardya. Nandun sa room 4C cluster 2 sa Park Villas Condominium. Tanong ni investigador, ano pa ang sumunod na nangyari? Ayan, sabi ni Mrs. ni Boxer,
Pagdating namin sa room 4C at kumatok ang security guard at pagbukas ay doon una pumasok ang aking kapatid kong babae. Pagkatapos ay sumunod po ako na pumasok at nakita ko una ang girlfriend ng aking mister na nakatayo. At sinugurado ko na doon ang aking asawa, ang aking mister. At nakita kong nakahiga at walang damit. Ayan. Na ang babae ay siya ang nagbukas sa may pintuan at ang aking asawa naman ay nakahiga sa kama at naka boxer short lang. Siyempre boxer Ayan. Galing mo doon, Lakay. Na nagpakita ko sa na pagkakita ko sa asawa ko na nakahubad ay biglang tumaas ang dugo ko sa galit. At ang una kong nilapitan, yung babae. At doon, next page. Laki na, nabitin na. Next page. Pangit naman tong next page. Laki, next page ba yun? Bukas ba yun? 10-12. Ayan, eto. 3 paragraph na lang. Sige. At kaagad kong hinila ang buhok ng babae. Ayan. Nasaktan ko ang babae hanggang umawat na ang aking mister. Kasama na rin ang mga security guard na umawat. Na bago maitago ang babae sa CR, ay pinuwersa ako ng aking mister at ang kamay na kumalas sa buhok ng babae. Kaya namaga ang hinliliit na daliri ng aking kamay at doon na rin kinuha ang asawa ko ang babae upang itago sa CR. At doon na namin tinapos ang away. Tanong, gaano kayo katagal mag-asawa ni Muntik na. Babanggitin ka na ba? Gusto magkaroon ng libel case ulit? Yoko na lang. Nasa blatter naman ito Ayan. Lakay, may nag-comment, overtime ka na raw. Sige na nga, wag na nga. At yan ang ang boxer ay sikat na sikat po, mahabigan, ha? Ang initial ay letter E at letter M. Ayan. At ito ay sumali na sa mga international competition. Ako po si Dayo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, ito po si Nicole Lopez Poyawan. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman. Si Mabel ba ang papalit? Si Miss Mabel Arribe. Bye-bye. Dumating na ba si Wonder Woman? Okay.